Nanindigan si Manila Mayor Alfredo Lim na walang bahid politika at legal ang ginawang pagpapaalis sa operator ng Vitas Slaughterhouse kahapon. Nagpapatrol Joey Villarama. Batid daw ni Manila Mayor Alfredo Lim ang bawat detalye sa eksenang naganap sa Vitas Slaughterhouse kahapon. Sa video kasing nakuhanan ng mga miyembro ng media, parang baboy na kinaladkad ng mga pulis sa mga opisyal ng Dialco Incorporated ang kumpanyang nagpapatakbo ng Katayan habang nakikipagtalo ang mga ito sa mga opisyal ng City Hall. Nais ng lokal na pamahalaan ng Maynila na umalis ng Dialco sa slaughterhouse dahil sa umano'y mga paglabag sa kanilang kontrata. Giit ni Lim, walang mali sa kanilang ginawa. Kahit pa binabatikos na politika ang punot dulo ng planong pag-takeover ng City Hall sa slaughterhouse dahil malapit sa pamilya Atienza ang may-ari at konsehal na si Dennis Alcoreza. Any violation of the terms of the contract will lead to the automatic cancellation of the contract. Pinapili din niya ng mga pulis sa mga taga-Dialco kung tahimik silang palalabasin o bubuhatin palabas at pinili daw ng mga ito ang pangalawa. At inulit ni Mayor, namumuro na ang kumpanya na malaki na ang utang sa City Hall. Natawa naman ang mga Alcoreza sa mga bintang ng alkalde. Wala raw silang utang sa City Hall. Sobra pa nga raw kung tutuusin ang binuhos nilang pondo sa Katayan dahil pinaayos nilang waste management facilities nito. Hindi namin pinagsisiksikan ang sarili namin dito sa slaughterhouse na to. Nananatili po kami dito sapagkat sa palagay namin sa bisa ng kontrata ay may obligasyon kami. Inuulit ko po, ang lahat ng nakasaad sa kontrata at compromise agreement ay tinupad ng Dialco. Nang sila po ay magtangka ng takeover noong July 11, ang hawak po nila ay Executive Order No. 24 na pirmado ni Mayor Lim. Ano ang sinasaad dito? Una, nagsasublease daw ang Dialco na labag sa kontrata. Hindi pa ho ako pinanganganak ay nag-oopisina na ang iba't ibang meat dealers sa Katayan. Ito po ay isang standard practice. Kung ito po ay matatawag na sublease, sa kontrata po ay nakasaad na pwedeng magpa-sublease ang Dialco. Ikalawa, inilipat raw po ng Dialco ang operasyon ng slaughterhouse sa ibang kumpanya. Ito po ay isang napakalaking kasinungalingan. Ang Dialco po ang nag-ooperate ng slaughterhouse at ito ay pinatutunayan ng maraming dokumentong galing sa relevant government agencies. Yan rin ay mapatutunayan ng mga empleyadong nakatalaga at marangal na naghahanap buhay sa loob ng Vitas Slaughterhouse. Ikatlo, pinabayaan daw po ng Dialco ang slaughterhouse, kaya't ito ay napakarumi at hindi safe ang karneng galing dito. Kitang-kita po sa media footage kung gaano kalinis ang slaughterhouse noong datnan nila noong July 11. Hindi po nagsisinungaling ang kamera. Ikaapat, ito po ang pinaka nakakatawa. Bawal daw po ayon sa kontrata ang maglagay ng isang recreation at fitness center sa loob ng slaughterhouse. Totoo po na meron kaming fitness gym. Kung yan po ang ikatataboy namin sa Katayan ay aming tatanggapin. Proud po kami na nagbibigay kami ng ganitong klaseng benepisyo sa aming mga tauhan. Mahal po namin ang aming mga tauhan kaya tinutulungan namin silang pangalagaan ang kanilang sarili. Sa 4 na punto pong yan na pawang kathang isip lamang, tama po ba ang bayolenteng pagpapaalis sa amin? Dahil sa kapritsyo ng City Hall, nagkaroon po ng karahasan sa aming mga tauhan, mapalalaki, mapababae, kahit sino ay hindi na iginalang. Ito po bang ibig sabihin ng demokrasya? Ang karahasan po sa ganang amin ay walang puwang sa isang sibilisadong lipunan. Dahil po sa nangyari, ayaw man namin ay napipilitan kaming magpaalam sa aming mga nakasama sa Katayan. Ngunit ito po ay hindi pagtalikod. Ito po ay simula ng isang laban. Isang laban para sa katotohanan. Isang laban para sa katarungan. Hindi po natin dapat payagan na ang nangyari sa amin ay maulit sa iba pang tagatundo, sa iba pang mga Manilenyo. Kung kaya mga kasama, hinihiling po namin ang inyong dasal. Ang pamilya Alcoreza po at ang lahat ng nasa likod ng Dialco ay narito upang ipagpatuloy ang laban. Hindi po tayo papayag na bastusin at yurakan ng ating dangal. Ito po ay laban hindi ng isang pamilya, isang kumpanya. Ito po ay hindi tungkol sa pera. Ito po ay laban para sa katotohanan. Ito po ay laban para sa katarungan.